Good morning everyone! So, ngayon ay aming day 2 sa aming gala. Ako ay naligo na, ayan, with matching pink earrings with my outfit. Ayan. So, ako ay nauna na pong maligo kay Mark kasi kailangan namin kumain by 7 a.m. Then, right after no 7 a.m., babalik kami ng pagdadrive going to Camarines Sur na. So, pupunta kami doon sa Palm Farm Resort. Yun yung isang destination na pupuntahan namin. So, ang ginagawa namin, may trip kami day by day hanggang sa marating namin yung Bicol. So, ang purpose nitong travel na to ay para makarating sa Matnog. Doon dulo na ata yun ng Bicol. So, gusto namin makita yung Subic Beach kasi based sa mga vlog, meron yung pink sand. So, yun yung gusto namin makita. Hindi namin kinakaya yung... So, I think hindi namin kakayanin kung dire-diretsong pagdadrive. Kaya naman, nag-check ako ng mga possible itinerary day by day. So, yun. First nga yung pagpunta namin ng Quezon, which is happened yesterday. Kaya napunta kami kagabi dito sa lugar na to para magpahinga. Tapos yun nga, travel ulit from here to Camarines Sur. So, mamaya, magkakaroon ulit kami ng journey, dalawa sa aming pagbabiyahe. But for now, inaantay ko lang si Mark matapos sa kanyang trabaho para makakain na kami. And then, right after that, we will gonna pack our things. Then, we will go back to our, again, our destination. So, for now, gusto kong makita nyo ang aming view. So, ang ganda sana dito sa lugar ng accommodation namin kasi may dagat. But, yung dagat, I think pwede naman siyang liguan, pero hindi pa to yung tamang araw para maligo kaming dalawa. So, aura-aura lang muna tayo. Since puro katubigan naman tong ano natin, no? Upuntahan natin, kaya tignan yung aking mga outfitan. Thank you, Shopee. Thank you, TikTok. Charing. So, ayun, gusto ko makita nyo ang aming view ngayong umaga. Ang ganda niya. I think maganda rin banda doon, no? Papakita ko sa inyo, ha? So, yan. Ito yung aming view. Dagat siya, guys. So, kagabi habang nag-travel kami, sabi namin ni Mark, mukhang dagat yung gilid ng ating kalsada. Kaya, ayan. So, dagat nga siya. So, kung makikita nyo, doon banda sa kabilang side, parang may little island doon na pwedeng puntahan. So, try natin i-zoom in. I-zoom in natin kung kaya. Ayun. So, parang may little island doon. Pero, yeah, hindi namin alam kasi kung may resort ba doon. Kaya, dito na lang din talaga kami nagstay kagabi kasi sa biyahe pa lang 6 p.m. grabe na talaga yung dilim. So sabi ko kay Mark, hindi uubra, kailangan na namin makahanap ng accommodation. So dito rin sa accommodation namin, kung gugustuhin namin, pwede kaming maligo. So ayan, may pool. Kagabi pagdating namin may naliligo dyan. Pero hindi na kami maliligo ngayon since ang purpose lang naman talaga nga ng aming pagpunta ay para makapagpahinga. So far, sabi ni Mark, maganda naman yung tulog niya. Yun naman importante sa akin dahil siya naman talaga yung kailangan na may sapat na pahinga at tulog dahil siya yung magdadrive. Ako pa, bebe lang ako sa Gedi. So, ang tawag dito sa resort namin na to, ito ay yung Capitaneous Inn and Resto Bar. So, ngayon babalik ako sa room. Kailangan na natin tawagin si Mark. Kasi, yeah, by 7 we need to eat. So, 6:55 na, time check. Kaya, kailangan na natin siya katukin. Tignan natin kung ano yung ginagawa niya. So, yung room namin, hindi siya ganun kalaki. Kasi nga, diba, nasabi ko sa day 1 vlog namin na 1,900 lang yung worth nito. So, talagang ano lang siya, room to stay lang talaga siya. So, let's go, babe! Kain na kami, guys. So, let's go. Okay. Ito ang aming breakfast, guys. Yay!
mindful sila, baka may diabetes. Okay. Tapos na kaming kumain. May tinatapos na lang si Mark na work. And then, pag okay na siya, papak na namin yung ibang gamit. Dadali na namin dun sa sasakyan. Tapos, aalis na kami maya-maya. Balitaan na lang ulit kayo, mamaya. Alis na kami sa aming tinulugan. Pabiyahe na kami papuntang Kamsur. Let's go! Ang ganda ng view, guys. Sa kaliwang side, ano siya? Dagat. Ganda. Hello, next stop over kami kasi may nakita kami magandang parang yun sa sa Siargao. Ayun, ayan siya. Palms Farm Ayun, so guys, ang ganda dito sa Palm Farm Resort. Kaso, hindi sila nag-o-offer ng food. Ang ganda sana, tapos nakita namin yung possible access na room. I mean, possible room na may access sa beach. Tapos, dito kami magstay. So, yun. Balitaan namin kayo. Ito yung loob niya. Ang laki niya. Ang ganda ng mga trees. Ayan. Palabas na kami. Hanapin namin yung isang resort na sinabi ni ate na nag-offer ng food. Sabi niya paglabas lang daw dito eh. So, hanapin lang namin yan. Ang cute nito, ito yung nakita ko sa Facebook, kaya may pa-umbrella sila dyan. Diba? Ganda. Instagrammable. Ayan, maganda yung lugar guys. Try nyo rin tong i-check. Okay, so nakita na namin yung Lace Resort. Ito yung seawall pala na nakalagay doon sa sa signage. So, ito yung Lace Restaurant. Hindi ko lang alam ba't sa page may nakalagay pwede magdagat. So, baka dinadala sila somewhere. So, dito, mag-inquire ulit kami dito. Balitaan po uli kay mamaya. Okay, update guys. Kung mapapansin nyo si Mark, papunta siya dun. Dahil titignan niya yung nakita namin dito sa mapa. Dahil nga gutom na kami. May Kubo Beach Bar daw doon, 200 meters away. So, i-check niya kung totoo bang meron. Tsaka yung Maple Leaf Family Resort and Campground. Kasi ko kay Mark, kung totoo yun, doon na kami. Pero bumalik na siya agad. So I guess wala. It's a no.
So, lalabas ulit kami dito sa lugar na to at maghahanap na naman kami kung saan na naman kami possible pwede magstay at kumain. Update uli namin kayo. Okay, nag-stop over muna kami dito sa Roadhouse in along highway para kumain since wala nga kaming nahanap na pwedeng resort pa na pagstayan. Inabutan na rin kami ng ulan. Ulan na sa labas, so nag-order muna kami ng lunch namin. Then mamaya i-check namin kung okay kaming mag-travel kung dire-diretso po Camarines Sur. Sorry, yung Palm Resort pala na supposedly dapat tutuluyan namin. Cam Norte pala siya. Mali ako. So ngayon, check namin. We need to see muna the status of the weather bago kami magdire-diretso. Kasi baka delix na naman sa daan. Since paggabi na nga. Good thing kasi itong restaurant na to, may mga rooms din sila. So kailangan ko lang ma-double check kung anong itsura ng rooms nila. Cheaper naman yung room rate. Pero yun, kailangan muna namin makita yung itsura ng kwarto before we decided to stay here. Kasi kung hindi, hahanap kami ng nearest hotel or inn pa within the area. Dahil ayoko rin mag-take ng risk na ganito yung panahon. Tapos 3 hours away pa yung biyahe namin to Camarines Norte. Medyo mahirap since yung experience nga namin kagabi sa daan ay madilim na by 6 p.m. and hindi pa namin kabisado yung mga dadaanan namin. So, better na magpahinga muna rin kami dahil sa maghapon na rin naman kaming bumiyahe. Ayun, kakain na kami guys. Antayin lang muna namin yung order namin, then we'll update you later. Bye! Kain na kami ng lunch. Kain namin. Kare-kare at laing. So, ayun, hindi na kami bumiyahe papunta ng Camarines Sur kasi maulan pa rin hanggang ngayon. So, sabi ko nga, since tong kinainan namin ay hotel din siya, dito na lang kami nag-check-in. So, 12 hours yung check-in time namin. Mag-out kami by 4-5 a.m. para magta-travel na kami to Camarines Norte. That's 3 hours away. Pupunta kami dun sa Hot Spring Resort. Ay, Camarines Sur. Lagi ako nagkakamali. So, ang hiling ko lang sana bukas ay totoo na po na may resort kaming makita at maliguan. Kasi yung mga napuntahan namin nung day 1 at kahapon at saka ngayon, laging hindi kami natutuloy magstay kasi nga siguro hindi fit for us. So sana yung gusto namin na location or yung nakita namin sa mga page, sa mga vlog, yung mga recommendations, which is the Panikwason Resort. Ito ay hot spring. Katabi siya ng parang Camsur Complex, something, water sport, chururot, ganyan. So, yun yung pupuntahan namin bukas. Sana totoo na to para hindi naman puro pagmumukha ko lang yung may kita nyo sa mga video na to, kundi yung ganda na talaga ng mga lugar na napupuntahan namin. So, salamat po sa lahat ng mga nagtsatsaga na manood. Ayun, i-update ko ulit kayo sa aming day 3. For now, pahinga mode muna kami. So, time check. Ako ay lobat na. Anong oras na ba? 5:30. So, pahinga na kami kasi kailangan namin din maagang mag-asikaso dahil maaga rin kami magpo-pull out bukas. And sana wala nang ulan at maganda na yung weather para walang maging problema sa daan. Ayun lang at maraming salamat po. Please like and subscribe. Bye!